Biro mo, sufficient and foreign substance, ngayon ka lang maghahanap ng ebidensya. Hahanapin mo yung SALN. Hindi wala ka palang, anong tawag dito, certified true copies ng SALN. Ngayon pa lang sila naghahanap ng ebidensya. Kaya nga sabi ko, labag po yan sa konstitusyon, nagiging fishing expedition. Kaya sabi ko, this is hindi lang fishing expedition, fishy expedition pa to. Kita nyo nangyari. Yun. Yung mga finailaban kay VP Sara Duterte, yun ang umusad. Yung kay Pangulong Marcos, may ebidensya. Yung sa amin nga, ayaw tanggapin eh. Opo. Can you imagine that? Ayaw tanggapin. Kahong-kahong ebidensya ang inilabas namin. Eto, ngayon pa lang sila naghahanap ng ebidensya. Higing fishing expedition. Anyway, speaking of House Justice Committee, Okay. ito ang kinakataka ng marami. Aha. Iniimbestigahan nila yung SALN ni Vice President Sara Duterte. Ito yung summary naman eh. Opo. Ito ay, noong 2020, si VP Sara Duterte ay may SALN na 44.8 million. Okay. Ito'y tumaas ng 58.2 million noong 2021, noong 2022, 71.7 million, at noong 2023 ay tumaas ng 77.5 million. Okay. Sa makatuwid baga ay 97% ang itinaas. Opo. Di ba? Halos dumoble. Ngunit ito ay may paliwanag. Yeah. Kung saan ang galing negosyo, yung law practice ni Manscarpio. Opo. Dati naman bago pa naging VP si Sara ay practitioner na talaga si Manscarpio. Ngunit mga kababayan, bakit parang nagtatalumpati ako sa tribuna? Hihinga ulit ako baka sabihin nyo bitin. Etong si Pangulong Marcos, noong 2020 at 2021, Okay. bago siya maging Pangulo, ang net worth lang niya, ang SALN lang niya, ang dineklara niya ay 203.8 million. Okay. Tama naman, di ba ga? Kasi noong 2020 naman, 2021, wala naman siyang hanap buhay. Opo. Ewan ko kung minana niya yun, etc. Wala naman tayong problema roon. Ngunit, noong 2022, noong naging presidente siya, at Opo. take note, presidente lamang siya from 2022 June hanggang December, so kalahating taon lamang pa siyang nagiging Pangulo. Ang 203 million niya ay naging 960.7 million. Malaki, di ba? 700 million ang itinaas sa isang taon. Sa isang taon. At yung 2023, yung last available na SALN niya, Opo. ang kanyang net worth na ay 1.157 billion. Naging bilyonaryo po habang Pangulo si Pangulong Marcos. Noong siya ay hindi umuupo bilang Pangulo, ang kanya lamang yaman ay 230 million. Nung pagkatapos ng isang taon at kalahati labang na siya ay Pangulo, siya ay naging bilyonaryo. At hindi imbestigahan. Ang taas ng kanyang yaman ay 575%. 575% times 5. 5 doble ang kanyang yaman mula nung siya ay hindi Pangulo hanggang 1 taon at kalahati pa lamang na siya ay Pangulo. Si Speaker Romualdez naman, mga kababayan, noong 2020, 475 million ang kanyang yaman. At yun din ang kanyang yaman noong 2021 sapagkat siya ay congressman lamang naman. Di ba? Wow. Ngunit, ito ay consistent hanggang 2023. Opo. 475, naging 493 million. Ngunit, mga kababayan, noong 2024,
nung siya ay speaker na ng 2 taon at kalahati. Opo. Naging 3,465,000,000 ang kanyang yaman, mga kababayan. Mario. Sa makatuwid bagay, 628%, 6 na doble, halos 7 ang itinaas ng kanyang yaman. Oh. Bakit, mga kababayan, ay hindi ito imbestigahan ng House Justice Committee? Palakpakan, palakpakan. Palakpakan. Kanya na, ano? Eto pang isa, mga kababayan, si Ombudsman Remulla. Natatawa ako sa sarili ko. Parang ano eh. Ano ba yan? Parang, sige. Na kasaad sa kanyang 2025 na salin, ang kanyang yaman ay 441.7%, mga kababayan. Tumaas ng 2,000% mula nung 2005. Bakit, mga kababayan, hindi rin imbestigahan ng House Justice Committee? Palakpakan! Kaya, mga kababayan, tama na. Ay, nako, Tony. Parang nangangampanya na eh. No? Talagang talagang. Thank you! Thank you! Maraming salamat! Kaya sa susunod na halalan, ay ano ba yan? Aha. Pero attorney, sa mga pamimili na kung sino ang iimbestigahan at iimbestigahan, sino po ba ang dapat masunod? Selective po nga, kita nyo nangyari. Yun. Yung mga finailaban kay VP Sara Duterte, yun ang umusad. Yung kay Pangulong Marcos, may ebidensya. Yung sa amin nga, ayaw tanggapin eh. Opo. Can you imagine that? Ayaw tanggapin. Kahon-kahong ebidensya ang inilabas namin. Eto, ngayon pa lang sila naghahanap ng ebidensya. Kaya nga sabi ko, labag po yan sa konstitusyon, nagiging fishing expedition. Kaya sabi ko, this is hindi lang fishing expedition, fishy expedition pa to. Pero mo, sufficient informing substance, ngayon ka lang maghahanap ng ebidensya, hahanapin mo yung salin, ni wala ka palang anong tawag dito, certified true copies ng salin. Ayun. At etong mabigat, eto nagtataka ko, eto opinion ko lamang naman, ayoko namang sabihin mas magaling ako sa ating legislatura. Di ba tumaas ng husto ang presyo ng mga produktong petrolyo? Yes. Dahil nga dun sa gera, hindi naman Opo. natin kasalanan. Sabi nga ni Ping, ay kasalanan ni Trump. Kaya ang payo ko kay Ping, punta ka sa White House at mura-murahin mo si Trump, kasalanan pala niya eh. Ba't doon ka mangangawa sa Senado, ayaw mo imbestigahan yung flood control, si Trump ang iimbestigahan mo. O patawag mo si Trump kung gusto mo. Sabi naman ni Gipo, buksan daw ang Strait of Hormuz. Samantalang narinig ko yung isang panayam niya, wala daw naman tayong kakayahang magpadala ng mga barko roon para eskortan yung mga barko roon. So payo ko kay Gibo, pupunta siya sa Strait of Hormuz. Yun, magpalutang-lutang siya sa gitna. Sasabihin niya, wag yung harangan! Baka wish lang yung attorney. Wish Iumpog lang. niya yung noo niya roon. Sa mga hahara. Anyway,